Magandang araw! Nagustuhan niyo ba ang mga palamuti sa aking buhok? Gusto niyo bang makinig ng kwento tungkol sa isang batang may pambihirang buhok? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang kakaibang kwento na kapupulutan natin ng magandang aral. Sa kwentong ito, makikilala natin ang batang si Raquel. Ano kaya ang sikretong natatago sa kanyang kakaibang buhok? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Pambihirang Buhok ni Raquel ni Luis P. Gatmaitan, MD, at iginuhit ni Beth Parrocha Doc Tolero. Bilib ako kay Raquel. Sa lahat ng aking mga pinsan, siya ang aking hinahangaan. Ang kulay ng buhok niya ay iba-iba. May asul, dilaw, at saka pula. Pambihira talaga. Hindi alam ni Raquel na naiinggit ako sa kanya. Maganda kasi siya. Makinis ang kanyang balat. Kahit puti-puti, may dimple siya pag ngumiti. Hindi galaw-gaw kung kumilos. Kay galing niyang mag-Ingles. At yung pa nga, mayroon siyang kakaibang buhok. Bakit kaya wala ako ng mga meron siya? Tuloy, pag ikinukumpara ko ang sarili ko kay Raquel, parang ang layo-layo ko. Madalas, ginagaya ko siya. Ang kanyang pagngiti, pagdadamit, pagkandirit, at pagkatakanta. Kapag sinabi niyang, "Wow, ang galing-galing!" Ganun na rin ang laging bigkas ng aking bibig. Dadalhin ko yun sa buong panahon na kami ay magkaliyo. Buti na lang, minsan isang taon, tuwing panahon ng mga mangga at duhat, daigdig namin ay nagtatagpo. Sa pamimitas ng siniguelas, sa paglalaro ng piko, sa panghuhuli ng alitaptap. Hindi siya maselan, kahit ang bango-bango niya at ako na may amoy araw. Palagi niya nga akong hinahalikan. Hindi siya isnabera, kahit taga Maynila siya, at ako'y taga Baryo. Siya pa nga ang nauunang kumansin sa akin, at hindi niya ako pinagtatawanan kahit mali-mali ang Ingles ko. Pero napapansin ko, lagi niyang sinasabi sa akin, Ana, mas mapalad ka. Abay, bakit kaya? Isang tag-araw, nainip ako sa kahihintay, pero hindi siya dumating. Tinanong ko sina tatay at nanay kung magbabakasyon sa amin si Raquel. Hindi daw muna. Nasa ospital daw kasi si Raquel. Sa aking isip noon, tinatanong ko, paanong dinalaw ng sakit ang batang kay linis-linis? Kinabukasan, lumuwas kami ng Maynila para dalawin ang hinahangaan kong pinsan. At doon napansin ko ang maraming pagbabago sa kanyang itsura. Mas lalo ba siyang pumuti? Nagtambo na ba ang kanyang mga... Pero nakalimutan ko agad iyon. Bigla ko kasing napansin ang kanyang buhok. Noong huli ko siyang nakita, pinaghalong dilaw at pula ang kulay nito. Ngayon ay kulay asul. Talagang iba ang pinsan kong taga Maynila. Ang dating buhok na itim na pag-iiba-iba. Pambihira. Naging madalas
ang pagluwas namin para dalawin si Raquel. At hindi pwedeng hindi kami maglalaro kapag kami nagkikita. Pero doon na lang kami sa bahay nila. Hindi na raw kasi pwedeng maglaro si Raquel sa mga parke at karnabal. Baka raw kasi siya mahawa ng sakit sa ibang mga bata. Inip na inip tuloy ako sa Maynila. Buti sana kung may naliligaw na alintap-tap sa bakuran ni Raquel o kaya'y may maaakyat ang puno ng siniguelas. Kaya hayun, ang buhok ni Raquel ang aking napagbalinan. Raquel, gusto mo itirintas ko ang mga buhok mo? Tatango siya, ngunit may paalala. Dahan-dahan lang ha. At nagsimula akong magtaka sa kakaibang hibla ng kanyang mga buhok. Bakit kay galas? Bakit hindi madulas? Bakit parang nakaalsa ang mga buhok niyon? Sinanat ko pa ang aking buhok para ikumpara. Hindi ito katulad ng buhok ni Raquel. Mas kagaya ng maynikang basahan ang kanyang buhok. Baka ganon ang sosyal na buhok. Minsan, habang inililipad ng hangin ang kanyang buhok, may nasilip akong kakaiba sa kanyang ulo. Itinanong ko tuloy kung ano ang makikita sa ilalim ng kanyang makulay na buhok. Sabi niya, doon daw ay may kahariang nakatago. May baghari. May mga taong maliliit na napakakukulit. Wiling-wili ako sa pakikinig at pangangarap ng sinasabi niyang pambihirang daigdig. Hindi ko napansin ang pagtakas ng kulay sa kanyang mukha. Blang! Raquel! Lumatag sa sahig ang maputlang katawan ni Raquel. Takot na takot ako, nanginginig. Anong nangyayari sa aking pinsan? Kagagawan kaya ito ng mga taong maliliit na nagtatago sa ilalim ng kanyang buhok? Habang tumatakbo papalapit sina Tito at Tita, nasulyapan ko ang ulo ni Raquel. Natanggal ang kanyang pambihirang buhok. Walang kaharian. Walang baghari. Walang taong maliliit. Sa ilalim ng kanyang buhok, kalbo si Raquel. Peluka lang pala ang buhok na kakaiba. Noon ko lang nalaman kung ano talaga ang sakit ni Raquel. Leukemia. Ganon ang bigkas ni Tita. Nagmamadaling isinugod nila si Raquel sa ospital. Baka kailangan na raw siyang salinan ng dugo at bigyan ng panibagong gamot. Umiyak ako nang umiyak kay nanay. Nay! Bakit ganon? Tanong ko. Talagang ganon, sagot ni nanay. Kahit ang mga bata ay hindi puwera sa kanser. At ipinahid niya ang aking mga luka. Bigla akong naalala ang madalas na sinasabi sa akin ni Raquel na mas mapalad daw ako kaysa kanya. Noon ko lang naintindihan. Hindi nga kami mayaman. Hindi ako maganda o maputi. Pero malusog ang aking katawan. Ang kalusugan ay kayamanan. Yan ang madalas sabihin ni tatay. Nang lumabas ng ospital si Raquel, mapula na naman ang kanyang pisngi.
may ngiti na muli ang kanyang labi. "Tinakot ba kita?" biro niya. Hindi ko na sinagot ang kanyang tanong. Basta't niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Mahigpit na para bang hindi ko na siya pakakawalan pa. Hanggang ngayon, sa lahat ng aking mga pinsan, si Raquel pa rin ang aking hinahangaan. Kasi, higit sa pambihirang buhok, taglay niya ang pambihirang tapang. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Raquel? Lagi nating tandaan na anumang hirap ang ating pagdaanan sa ating buhay, manatili tayong matatag, masaya, at puno ng pag-asa gaya ni Raquel. Hanggang sa muli, paalam!